111 square meter po itong lote. Magista rin. Ang ganda sana. Hindi po kasi pwedeng walang garaya sina owner store galing na Pangasinan. Sina standard. Ayan na yung ilaw. Good morning. Ayun mga sa update po tayo dun sa project namin dito sa San Fernando, Pampanga. Yung pong nagka-problema sa lote. So last vlog natin doon, bago umalis si paring Doy, naayos na namin na napagkasundoan na po ng magkabilang panig yung pong pumasok doon sa lote ni owner. Tawag dito, napag-usapan nila na kukurin niya yung lote, yung nakain. So ayun, pumayag naman po sila. Siyempre wala naman po silang magagawa dahil yun po yung namitaw sa survey na yun talaga yung property line, hangganan ng property. So yun naman dito sa kabila. So good news sa kabila naman, nakuha niya yung kiniklaim niyang lote na pumasok naman po kami doon. So yun, update po tayo ngayon doon. Pinabakuran ko na po yun para syempre may privacy din yung sa kabilang lote na pumasok para everybody's happy. Ayan. So tara, gagamitin natin ngayon, magmumotor lang po tayo. Nandun pala sa kabilang bahay yung si Senki. So gagamitin ko yung puti, yung ADB. Kunin ko yung motor na doon, yung C900, para mas mabilis po tayo sa biyahe na naka-motor. Ayan. So let's go. Ayan mga boss, ito muna yung gamitin natin papunta sa bahay. Tapos iwan ko na dun to. Kukunin na lang ni Mrs. mamaya. Iniwan ko po kasi nung isang araw yun. Let's go. Mga boss, ito na yung gamit natin, si Senki. Sa ano muna tayo, sa San Fernando, sa Kalulot. Nandito na tayo. Ayan na mga boss, nagano na sila, naglalaglag na ng poste or nagpa-foundation na tayo. Dati dito yung hukay, dito yun, na-adjust po kami ng kung ano yung nakuha rito, siya rin yung na-adjust. Pero yung ano, yung wall footing okay naman po yan. Tapos maraming salamat pala kay paring Doy, nag-iwan po siya ng pambiling ano, ayan, pampadugo, ayun ang manok. Siya na yung magiging merienda nila mamaya, tsaka ulam.
pampadugo niya. Manok na puti. Lalim, malalim na mga ukay. Parang 2-story na rin yung tatayo namin. Mas maganda po kasing sure yung pundasyon. Pagka yung pundasyon nagka-problema, wala na pong solusyon. Kailangan talaga yung pundasyon yung kailangan matibay. Tapos ito yung nagiba rito. Ito yung nakuha. Ayan po yung nakuha. Halos sa 1.3 meters. Mayroon ng bakod. Ito namang space na to, setback lang naman. Setback po naman po ito. Hindi naman po sagad dito yung bahay. Bale, ito yung pinaka perimeter fence or bakod. Ito yung pinaka building line na yan. Itong linya na yan. Yung mga kolom, halos kompleto na po yan, mga rebar. Kung hindi lang nagka-problema to, tulad na sabi ko dati, malamang nasa ano na kami, nasa flint beam. Nakakangat na sana to sa panahon na to. Halos magta-3 linggo na po kasi to kung susamain. Mga yun, lumitaw yung sukat. So hindi naman pumayag po yung may-ari na bilhin ni owner itong nakuha niya. Dapat doon na sana, hindi na magigiba yun. So ayun, back to zero tayo, layout ulit panibago. Ayan, ito po yung foundation plan. Nandito muna tayo dito sa foundation. Itong mga column na to, ayan, yung 4, 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. So yun. Ito yung mabuhusan nila ngayon. Tapos ito, mga huli na to. Dahil dito po yung ating barracks. Tulig niya na to para sa garahe. Ito yung septic tank. Foundation plan pa lang. Ayan na mga boss. Dito sa area dito, sa project dito, medyo masikip po yung area kasi yung ginagalaw namin halos yung property nasa 211 square meter po itong lote. Ayan. So wala tayong stockpile. Yung stockpile namin dito lang sa may harapan. Medyo limited yung ginagalawan. Iba pa rin po kasi yung yung maluwang. Tulad sa sa Lubao, yun sa Lubao medyo doon, maganda doon. Dahil malaki lote ni ni owner doon. Halos gawin mo to. Halos 5 beses nito. Pagkatapos natin dito, maya rin po alis na tayo, punta tayo takong Bulacan.
Tarita exit. Ayan na mamos, nandito na tayo sa Plaridel. Halos 30 minutes lang po yung biyahe. Mabilis tayo dahil pumasok tayo ng NLEX Mexico. Tapos exit tayo sa Santa Rita. Ayan, giniba na po itong bubong dito sa garahe. Babaguhin po namin para malinis na rin. Ang ganda sana kung wala lang bubong dito, kitang-kita yung bahay. Ayan, lumitaw na po siya. Babaguhin po namin yung bubong dito. Ibubungan po ulit to ng buo rin. Pero mas maganda syempre bago. Tapos meron siyang ceiling, ISM board, tapos isolation, tapos kisame ay yero. Yun yung magiging design nito. Ayan, para syempre bago yung bahay. Pangit naman po kasi kung ikikip namin yung existing dito, napakadumi niyang tingnan. Hindi po kasi pwedeng walang garahe sina owner dito dahil yung sakyan nila tatlo yung sakyan nila. Kailangan po nila ng garahe dito. Lumuwang sinasabi kong yero na dadalhin namin sa Lubao. Ayun, nakabilad na yung mga motor nyo. Tapos tong lababo na to gigibain din po yan. Tatanggalin na yung lababo dyan. Maluwang na. Ngayon na yung mga pintuan. Mainit na. Babaguhin yung yero. Ano, nandito na rin yung mga pintor galing na Pangasinan. Yan, sa Pandan din nandito na rin. Ayos ka lang. Tayo may daling planer. Install na rin po itong wall partition. Tapos pintura na lang. Good look. Palinis na. Kain tayo. Kain na po. Pangkalaweti lang apat. Pangkalaweti lang
Ito na po yung septic tank. Ayusin na lang yung linya doon. Yung CR doon. Dito rin tatakbo. Para ma-flooringan na po rin po ito. Tapos palitada. Plastering to. Ayan, pagka natapos to, malinis na po rito sa magiging garage dito. Hindi katulad ng dati. Napaka ano niya, napaka salimuot tingnan. Ano? Isang linggo lang mga boss sa ano na to. Puti na lahat to. Ayan na. AB epoxy. Wala pa yata ang kuryente to. Ilaw na. Ayan na yung ano, yung ilaw. Ayan, ayan po yung ilaw. Sila owner po ang ano nito, bumili nitong ilaw na to. Halos lahat po ng center light natin, tulad dito sa mga kwarto, sila po yung namili ng mga ano, center light, tsaka din dito. Break time, break time. Oh, merenda, merenda. Sabi, suligan yan. Yes, mga suligan yan ah. Jas. Sus. Jas. Magkano kaya ako rin? Jas. Magkano kaya ako rin? Jas. Boy, di ka mo stick boy. Halo ko. Yung maliit na motor. Wow. 51cc. Nakbag na yan ang span. Dito eh. Ball. Ngayon pala oh. Gulip si Day, may stick. Wala, malaki yan. Tomato ko yun. Ano? Wala yun. Wala yung tomato, mawala yun. Ano Junior, saan niya ba? Sir! Ba? Nasasama lang kayo ni Sir. Aray ko pare. Iwasan. Iwasan, nagtalo lang ko. Yung tropa. Ah, pulo kayo ang lambre oh. Wow. Ang dami nyo dito no? Ilan kayo kayo eh? Ilan kayo dito? 14. Ilan tama mo, boy? Pagkano mo? May biasa mo nila. 14. Yung isa special child. Oo pa.
Kasi mo nito lang ito. Ilagay mo ba ito? Nakuha mo. Ay, matamis. Ano ba sa po? Toyota. Ito, ang tatawan. Mga kulang pa kayo. Ayun, sasama pa oh. Sarap yun. Ano na? Yan po. Lan. Ha? Yung may fishball oh, magsani. Okay ka na magtirang pampulutan mo mamaya. May papain naman, nandiyan na. Mamuya yun. Yun yung minabing eh. Ayun naman, hindi ka. Boss Carlo. Kaya tayo meron, sige. Ayan, mamasiwan natin sila. Dadaan pa po ako ng Angat Bulacan dahil meron pong pinapatingin si Ate Mary Grace at si Kuya Renato sa previous project natin sa Angat Bulacan. Time check 3:20 ng hapon. Dito sa Angat. Welcome to Angat Bulacan. Dito na po tayo. Dito. Ganda ng lote mo ngayon, kuya. Balita. Kamusta na? Project kanina eh. Ano rin? Ganun pa rin. Ito na ano ko na, pinatambakan ko na ito ng nasisiksik. Apliga. Okay. Kaya mga boss, nakita niyo yung ano na yun, nakatambak na yun. Nabili na po nila Ate Mary Grace sa ni Kuya Renato. So may para silang project doon, purpose. Soon. Okay po, uwi na tayo. Time check, alas 5. Alas 4:53. Narito na tayo.